Magandang araw at ngayon ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita nating Panginoon at yung topic natin about Redeemer God ay pagpatuloy natin at talagang ang daming nire-reveal ng Lord na katuruan para sa atin at alam ko na marami tayong matututunan, marami tayong mapupulot na aral kapag pinag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. So ang ating topic ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Lucas 17:20 hanggang 21. So, sabi dito, ang mga Pariseo ay nagtanong sa kanya kung kailan darating ang paghahari ng Diyos. Sinagot niya sila at sinabi, ang paghahari ng Diyos ay darating na hindi mamamasdan. Ito ay darating na hindi nila masasabi. Tingnan niyo rito, tingnan ninyo roon. Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa kalagitnaan ninyo. So, ang title ng ating topic ngayon ay The Coming of the Kingdom of God. So, sino nga ba ang nakakaalam ng pagdating ng ating Panginoon? So, wala. At walang makapagsasabi sapagkat sabi nga yung pagdating ng ating Panginoon ay parang isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan darating. At kapag hindi tayo naging handa, ay maaaring mapahamak yung buhay ng bawat isa sa atin. So, kailangan nating maging handa sa lahat ng oras sa paglilingkod sa ating Panginoon ay maging kalugod-lugod yung mga ginagawa natin at talagang nabibigyan natin siya ng kapurihan. So, para po sa ating unang katuruan, sabi dito, Jesus did not say His kingdom will begin in the future. So, hindi sinabi ng ating Panginoon Jesus na yung kingdom ay darating na. So, what I mean is, walang nakakaalam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating maging handa sa lahat ng oras. Kailangan natin na ihanda yung sarili natin, maging kalugod-lugod yung buhay natin sa ating Panginoon. So, sa pag-aaral natin ng salita ng ating Diyos, kailangan natin na talagang mabigyan natin lagi ng kaluguran ng ating Panginoon sapagkat hindi natin alam kung kailan ba darating ating Panginoon. Ganun din, hindi natin alam kung hanggang saan ba yung buhay ng bawat isa sa atin. So, kailangan natin talaga na ihanda yung sarili natin sa ating Panginoon. So, pangalawa, sabi dito, Jesus says His kingdom is present in reality. So, sinabi ng Panginoon na talagang yung kingdom ng Panginoon ay present na in the reality. Ito yung realidad na talagang yung kingdom ng ating Panginoon, andito pa lang tayo sa lupa, sabi nga kailangan na yung ginagawa natin is talagang nakakalugod na sa ating Panginoon para pagdating time na talagang kinuha tayo, nandun na tayo sa paanan ng ating Panginoon ay alam natin kung ano ba talaga yung kahihinatnan ng buhay ng bawat isa sa atin pagdating ng judgment ng buhay ng bawat isa. Alam natin na talagang ang pagmamahal ng Panginoon ay wagas sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat ganoon na lamang na binigay niya nga yung kanyang bugtong na anak para maligtas yung buhay ng bawat isa sa atin. So, ganoon din naman, habang nandito pa tayo sa lupa, inihanda na dapat natin yung sarili natin sa kanyang pagdating. Number 3, sabi dito, Jesus says His kingdom is like mustard seeds and yeast. So, yung mustard seeds na talagang maliit lang, pero talagang kapag yumabo, o kapag yung parang sa pananampalataya lang natin yan, kung may mali tayong pananampalataya sa Panginoon na maliligtas tayo, mangyayari yon kung may pagsunod tayo at may pagpakumbaba sa Kanya. At kagaya ng isang labadura. So, yeast. So, di ba sabi nga doon, kapag ito ay minamasa at matapos masahin, di ba? Minsan, lumalaki kapag naluto na ito. So, kagaya ng pananampalataya natin, yung kingdom ng ating Panginoon dito sa lupa, kailangan nating pagyabungin. Kailangan nating talagang lakihan yung pananampalataya ng bawat isa sa atin upang maghari yung salita ng ating Panginoon na magmumula sa atin na kanyang mga tagasunod. So, lagi lang natin tandaan na talagang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi mapapantayan ng anumang ginagawa natin ngayon. So, higit pa dun sa mga bagay na ginawa ng Panginoon yung nagagawa natin sa Kanya ngayon. So, pag sumikapan natin na talagang makasunod tayo
sa ating Panginoon. So para naman po sa ating application, sabi dito, do not believe on kingdom postponement. So wag tayong maniwala do sa sabi-sabi na matagal pa yung dating na ating Panginoon, na wala talagang paghahari. So I mean, kailangan natin laging isa-isip na talagang malapit na yung pagdating ng ating Panginoon upang maging handa tayo araw-araw. Upang may handa natin yung sarili natin. Upang maging kalugod-lugod lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Even hindi tayo perfect at maraming bagay o maraming pagkakataon tayo nagkakasala. Minuto o bawat oras nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero yung repentance, yung pagsisisi natin, kailangan natin talagang pagsisihan lahat na hindi natin sinasadya man ito o hindi, kailangan mag-repent tayo lagi sa ating Panginoon. Pangalawa, be a visible manifestation of the kingdom. Ibig sabihin, yung maging visible tayo na manifestation ng kingdom ng ating Panginoon, na makita talaga sa buhay ng bawat sa atin, na talagang nag-manifest sa buhay ng bawat sa atin yung ating Panginoon. Ibig sabihin yung pagsunod natin talaga sa Panginoon ay tunay at walang pag-aalinlangan, hindi tayo nagdadoubt sa ating Diyos. So dapat ganun yung meron at pagsunod tayo, hindi tayo nag-aalinlangan, wala tayong doubt na talagang yung ating pinaglilingkuran ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at yung Diyos na makakapagligtas sa atin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kapag ando na tayo sa piling ng ating Panginoon. So, pangatlo, sabi dito, Jesus says His kingdom is act as a citizen of the kingdom of heaven. Ibig sabihin, habang nandito pa tayo sa lupa, makita na sa atin na tayo ay citizen ng ating Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng ginagawa, paggawa, pag-share ng gospel, pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon, at ganun din yung action natin, nakikita sa buhay ng bawat sa atin na tunay tayong tagasunod ng ating Panginoon, sapagkat sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, hindi natin alam yung nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, at bilang mga citizen ng ating Panginoon, kung gusto natin na maligtas tayo at ganoon din yung sambahayan natin, ang mga kaibigan natin, mga kakilala natin, una nating idalangin yung sarili natin na mabago tayo, na makapaglingkod tayo ng tama sa ating Panginoon, upang sa ganon ay maging kapakinabangan tayo sa ating Panginoon. Yun naman yung dapat natin laging isipin, na maging kapakinabangan tayo, na hindi tayo, sabi nga ay maging parang statue, isang statwa lang na wala lang, na hindi nagagamit yung buhay na binigay sa atin, yung kaligtasan na binigay sa atin, hindi natin ma-share dun sa mga pamilya natin o sa mga kaibigan na mayroon tayo. So we need to spread the gospel, and also ipakilala natin yung Diyos na meron tayo. Yung Diyos na lumikha, nagbigay buhay, nagligtas sa buhay ng bawat sa atin. So again, I hope may natutunan tayo sa maikling video na to. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.